magagandang lalaki at magagandang babae may mga... Bago po ako magsimula mga kapatid, kunin ko na rin po ang pagkakataon na ito na mag-special song po sana. Okay lang po mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Malayan natin siyang purihin habang mag-special song po. Ito pala ako. Good morning po mga kapatid at ako po ay maghahandog ng awit sa Panginoon. Sabi nga po sa Matthew 6:26, masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nangaghahasik ni nagsisigapas ni nagtitipon man sa mga bangon at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa kalimitan. Hindi ba lalong higit ang halaga ninyo sa Kanya? Hallelujah, Jesus. Walang ibang magpupunan ng ating kailangan at kakulangan kundi ang ating Panginoon. Siya ang ating tanging kailangan. Hallelujah. We're free to worship with you, mga kapatid, while I sing this song. Hallelujah, Jesus.
Jesus, binigay mo lahat. Krus ng pag-ibig na higit sa sapat. Hallelujah! Let's come back to Jesus. Hallelujah! Okay mga kapatid, maraming salamat po at inaanyayahan ko na po ulit kayo na tumayo sa inyong mga paa. At muli, yung pagpupuri natin kanina, pwede bang gawin natin ulit ngayon mga kapatid? Hallelujah! 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 Kung may hiling ka ngayon mga kapatid, may kailan ka para purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Maraming mga nagsasabi niya, pero ikaw nandito. Good morning po ulit. Isang pagbati po ulit mula sa amin na mga taga-Bagtas. Ganda po ng church. Yun yung church natin, mga kapatid natin. Nais ko lang po kayong recognize, mga kapatid. Salamat sa inyong pagtanggap. Kahit wala po sila pastor, ay swerte po tayo sa kanilang pamilya, mga kapatid. Marami silang natutulungan, kaya napakaswerte po natin sa pamilyang paano, mga kapatid. Kaya mahalin po natin sila pastor. At salamat din po sa mga church board. Pag-fire nyo na ako po. Masaya po ako na nandito po ako, mga kapatid. Kung sininong mali po, hindi po akalain na gagamitin ako. Lalo po ako, mga kapatid. Dahil natatakot po ako sa maraming tao, mga kapatid. Katulad ngayon, natataranta ako pag tinitignan nyo. Pero mga kapatid, hindi po ako nagpunta dito para magpasikat. Hindi po ako nagpunta dito para mag-entertain sa inyo. Dahil hindi ko po kaya yun, mga kapatid. Nagpunta po ako dito para sa isang dahilan. Kung hindi sabihin ang gustong ipasabi ng ating Panginoon sa ating Hallelujah! Ito ay aking first time na magpipreach, mga kapatid. Kaya aasahan ko, tulungan niyo po ako, mga kapatid. May narinig akong preacher, Ninong Manny, sabi niya, pag magpipreach ka na parang huling preaching mo na. Parang mamamatay na daw po ako bukas. Kaya mag-preach po ako na parang last day ko na, mga kapatid. Mga kapatid, hallelujah. At huwag kayo tumawa. Dahil sabi nung isang preacher na yon, sabihin mo sa congregation na isipin nila na huling pakikinig na lang din po nila ito, mga kapatid. Kaya tayo po ay makinig na parang mamamatay na tayo bukas, mga kapatid. Akala nyo, preacher lang, mga kapatid. Unahan ko na po kayo, mga kapatid. Ako po ay hindi magaling. Ako po ay hindi matalino. Wala po akong may pagmamalaki sa inyong harapan. At lalong wala po akong mapagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. Ako po ay isang mapalad na makasalanan lamang na nabigyan ng pagkakataon na maranasan yung pag-ibig, yung biyaya ng ating Panginoon. May kasama po ba ako dati dito na dating manginginom, na dating makasalanan, pero ngayon binago na ng ating Panginoon. Hallelujah po, Panginoon. Samahan niyo ako pilihin ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. 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 Sabi ng mundo, hindi ka karapat-dapat. Sabi ng Panginoon, pinili kita. Sabi ng mundo, wala kang kwenta. Sabi ng Panginoon, gagamitin kita. Sabi ng mundo, wala kang mararating, makasalanan ka. Sabi ng Panginoon, gustong-gusto ko yung makasalanan. Sabi ng Panginoon, hindi siya napunta dito para sa mga buo. Dahil ang walang sakit, mga kapatid,
makasalanan tayo, I have a good news for you. Nagpunta ang ating Panginoon dahil sa ating mga kapatid. Muli, palakpakan natin. Hallelujah, ang ating Panginoon. Mga kapatid, okay, mag-alala, saglit lang to, pagka-introduction, conclusion na agad mga kapatid. If you have your Bibles, mga kapatid, samahan niyo po akong buksan sa Book of Numbers, Old Testament po, sa mga chapter 13, verse 31 to 33, mga kapatid. Hallelujah. Okay na mga kapatid, ready na po. Yan yung mga walang Bible, mga kapatid. Dito na lang po. Verse 31. Yan mga kapatid, sabi, ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya. Mamaya ipapaliwanag ko po kung ano itong kwento ito. Makakaakyat, hindi tayo makakaakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malakas sa atin. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain na nilang tinitikan. Sa mga anak ni Israel na sinasabi, ang lupain na aming pinaroroonan upang tiktikan ay isang lupain na kinakain ng mga tumatahan doon, ng mga titan doon yata yan. At lahat ng bayan na aming nakita roon ay taong malalaki. Next. At doon aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim. At kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga tipaklong. Sa isang version, tipaklong yan mga kapatid, sa English, grasshopper. At gayon din kami sa kanilang paningin. Dinumani. Same situation po. No? Ayan po ay tungkol sa 12 spies. No? 10 nagdala ng masamang balita, 2 lang yung nagdala ng mabuting balita. Same situation po, pero different realization. Yung isa, sabi nila, mukha daw silang tipaklong. Tingin ka nga sa tabi mo, baka... At yung isa, sabi, enough. Next verse, mga kapatid. Ito pa yung isang verse, mga kapatid. Chapter 14, verse 9. Ito yung isang realization ng isang kasama nila. Huwag lamang kayong manghimagsik laban sa Panginoon, ni matakot sa bayan ng lupain iyon. Sapagkat sila'y tinapay sa atin, ang kanyang kalinga ay nilayo sa kanila, at ang Panginoon ay sumasa atin. Huwag kayong matakot sa kanila. Same situation po, different realization. Yung isa, nagsabi na mukha silang tipaklong. Yung isa naman nagsabi, tinapay lang yan. Kayang-kaya na, in short, pagkain natin yan, mga kapatid, sabi ng isa mga kapatid. At yan po, titlean ko, ang pag-aaral natin na ito na self-discovery. Mga kapatid, self-discovery. Let's pray mga kapatid, Panginoong Hesus, na makapangyarihan sa lahat. Muli, tumatawag ko sa iyo, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Wala po ako sa aking comfort zone, Panginoon, kaya sa iyo, Panginoon, ilalagay ang lahat ng aking tiwala, Panginoon. God, buksan mo ang aming puso, ang aming isip, Panginoon, na malayang makapasok ang iyong mga salita, Panginoon, sa aming mga kaluluwa. Lord, mangusap ka sa aming kalagitnaan, magpalakas ka, mag-review ka, and mag-remind ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. God, ikaw, Panginoon, ang gumamit sa akin, itago mo ako sa likod ng iyong kapangyarihan sa araw na ito, Panginoon, at sasabihin ko lamang ang mga nais mong sabihin sa mga anak mo, Panginoon. Kaya naman, Lord, I declare victory, Panginoon, and we claim blessing, we claim, Panginoon, yung rebuke mo, yung pagpapala at yung pagpapagaling mo, Panginoon, sa araw na ito. Lahat ng ito ay binibigay ko sa iyong dakila at mga pangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen, mga kapatid. Bago kayo po, pwede bang palakpakan muna natin yung kasunod sa lima, mga kapatid. Hallelujah. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. Kamayan muna natin yung ating mga katabi na mga kapatid.
Hallelujah. Ready na kayo mga kapatid? Hallelujah. Self-discovery, mga kapatid. Sabi ni Sister Miriam, self-discovery daw po is an act of achieving self-knowledge, mga kapatid. Sa kanyang katulad na meaning, ito po ay self-realization. Marami po ba kayong realization? Naririnig ko ninyo na po ba yung realization? May mga tao nagsasabing na-realize niya na ang pogi niya pala, mga kapatid. Kahit sinasabi ng tropa niyang pangit mo, self-realization ay mahalaga, mga kapatid, sa atin, mga kapatid. Okay, ikwento ko lang po kung ano yung story na nakakaalam. Ito po yan, mga kapatid. Ang kwento po niya, mga kapatid, ay si Moises. Nung nandun na po sila sa wilderness, dun sa paran na lugar, sabi ng Panginoon sa kanya, mag-utos ka ng mga lalaki na mag-i-espiya doon sa promised land. Sabi po ng Panginoon, ibibigay ko na sa inyo yung promised land. Pero ngayon, bago nyo kunin, magpadala ka muna ng mga espiya. Isa sa bawat isang angkan, mga pinuno ng angkan, mga kapatid. 12 silang lahat, mga kapatid. Yan, naglakbay sila, nagtiktik sila. At pagkatapos po ng 40 days, bumalik na po sila kay Moises at ito na po. Ito po yung kanilang report. Sabi, at kanilang sinaysay sa kanya at sinabi, kami ay dumating sa lupain iyong pinaroroonan mo sa amin doon sa Kanaan at tunay na binubukalan ng gatas at pulot. Ayan po yung promised land ng Panginoon. At ito ang bunga niyon. Gayunman, ang bayan na tumitira sa lupain iyon ay malakas at ang mga bayan ay napuputaan at napakalalaki at saka aming nakita ang mga anak ni anak ko. Si Amalek ay tumataan sa lupain ng Bimugal at ang Hedeo at ang Jebuseo at ang Amoreo ay tumataan sa mga bundok at ng Cananeo ay tumataan sa tabi ng dagat at sa mga pangpang ng Hordan. At pinatahimik ni Caleb, isa doon sa 12 spy. Sabi ni Caleb, sa harapan ni Moses, sinabi, ating akyating paminsan, mga kapatid, at ating aringin sapagkat kaya nating lupigin. So, ang tapang ni Caleb, mga kapatid, kaya natin yan! Tara! Gusto na natin! And the next verse, mga kapatid, eto na. May isang duwag na nagsalita. Ngunit sinabi ng mga lalaking nagsiakyat na kasama niya, hindi tayo makakakyat laban sa bayan sapagkat sila'y malalakas. Next po. At sila'y nagdala ng masamang balita tungkol sa lupain kanilang tiniktikan sa mga anak ni Israel na sinasabi ang lupain namin pinaroroonan o kung tiktikan ay isang lupain na kinakain ng mga tumataan doon at lahat ng bayan na aming nakita roon ay malalaki. At doon aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim at kami sa aming sariling paningin ay naging parang mga tipaklong at gayon din kami sa kanilang paningin. My point here is this, mga kapatid. Sila yung spy, tapos yung sabi nila, para daw silang tipaklong sa paningin ng mga higante. Hindi naman sila nakita doon, mga kapatid. Tingnan niyo yung kaduwagan, no? Masyadong advanced mag-isip yung isang duwag doon. No? Hindi pa nga sila nakita ng higante. Inisip agad nila, ay, tingin sa amin nun, tipaklong lang, mga kapatid. Palakpakan mo natin ang Panginoon. Hallelujah. Kilala niyo po ba si Manny Pacquiao? Hindi ako nagkaano ng botohan. Ito mga kapatid, kung kilala niyo si Manny Pacquiao at kung mahilig kayo sa boxing, kilala niyo po si Manny Pacquiao, mga kapatid, no? At kung hindi naman po kayo mahilig sa boxing, sure ako na kilala niyo pa rin si Manny Pacquiao dahil siya isang magaling na singer. Sikat mga kanta ko, mga kapatid, yung para sa'yo. Yung mga kapatid,
Yan, pinapatawa ko lang yung sarili ko mga kapatid. Pinapatawa. So mga kapatid, si Manny Pacquiao ay lumaki sa hirap mga kapatid. Amen. At kung hindi nagkaroon ng realization si Pacquiao, kung hindi niya nag-discover ang kanyang sarili na malakas pala siyang suntok, tapos ang galing niya makipagsuntukan, kung hindi niya na-discover mga kapatid yung kanyang talento, wala po sana tayong pinagmamayabang ngayon na one and only 8 Division World Champion sa larangan ng boxing mga kapatid, no? Wala sana tayo ngayon yan. Baka nagyayabang lang natin. Naghihirap tayo mga kapatid, no? Pero dahil sa discovery ni Pacquiao sa kanyang sarili mga kapatid, nagkaroon tayo ng maipagmamalaki ngayon na nag-iisang 8 Division World Champion sa larangan ng boxing, no, mga kapatid. Yun ay dahil na-discover niya na magaling siyang sa suntukan. Siguro may talagang may pagsuntukan si Pacquiao dati, kaya kasang-gasa yung mukha niya, no, mga kapatid. At isa pa mga kapatid, kilala niyo po ba si Usain Bolt? Amen. Sa mahilig manood ng Olympics, siya yung Jamaican na sobrang bilis tumakbo mga kapatid. At my point here is, kung hindi niya po na-discover yung kanyang sarili na mabilis tumakbo, siguro inabot siya ng tiger. Tapos na-discover niya, ay, hindi ko nabutan. Sali ang Olympics. No, mga kapatid, kung hindi niya na-discover ang kanyang sarili, mga kapatid, na mabilis tumakbo, wala po sanang may record sa Guinness Book of World Record na 8 gold medalists, mga kapatid, sa Olympics, sa larangan po ng track and field, mga kapatid. No? Nag-iisa siya na 8 gold Olympics, mga kapatid. You see, mga kapatid, napakalaking epekto sa isang tao na magkaroon siya ng self-discovery, mga kapatid. Marami siyang pwedeng marating, marami siyang pwedeng gawin, maraming pwedeng mangyari sa kanyang buhay kung siya ay magkakaroon ng self-discovery. May mga pagkakataon po talaga sa buhay natin, mga kapatid, na bibigyan tayo ng Panginoon ng pagsubok, ng pagkakataon na ma-discover natin ang ating sarili. Narinig ko to na privilege ni Pastor, mga kapatid, noong Sunday, katulad ng batang Agila, no, mga kapatid. Narinig niyo na to? Sa panahon na siya ay tinuturuan ng kanyang mama, ng Mama Eagle, na lumipad, wawasakin, di ba? Wawasakin yung pugad, no? Tapos ihuhulog siya doon sa mataas na bangin. Ang purpose, mga kapatid, para ma-discover ng baby eagle na siya ay may pakpak at siya ay kayang lumipad, no, mga kapatid. At sa panahon na na-discover niya na marunong na siyang lumipad, at siya ay may kakayahan pala, mga kapatid, na lumipad, mga kapatid, ng mataas, bantayan natin dahil siguro ilang taon, ang eagle na takot malaglag sa bangin, mga kapatid, ay ngayon ay lumilipad na sa ibabaw ng bagyo. Nag-search ako, mga kapatid, tumatagal daw po sa ibabaw ng bagyo ang eagle ng 1 hour. Depende po sa lakas ng hangin, mga kapatid. Gustong ipa-discover ng kanyang mama na one time mawawala siya. One time, mawawala yung mama niya, mga kapatid. Kaya gusto ipa-discover ng kanyang mama doon sa baby eagle na kaya mong lumipad. May kakayahan kang lumipad at kayang-kaya mo yan. Kaya, pansinin niyo, mga kapatid, na every time na ihuhulog siya doon sa may bangin, nandun yung Papa Eagle, yung Daddy Eagle. Na once na hindi niya kaya, mga kapatid, dadagitin po siya noon at ibabalik doon sa pugad. Parang ganun din tayo, mga kapatid, sa ating Panginoon. Alam ng Panginoon na tayo ay magkakamali. Alam ng Panginoon na tayo ay mag-fail. Tayo ay mabibigo, mga kapatid. Tayo ay magkakasala. Pero sabi ng Panginoon, nandito lang ako, sasaluhin kita,
Every time na ikaw ay magkakamali, every time na ikaw ay malalaglag, mga kapatid. And I know, may kinakausap sa atin ng Panginoon ngayon, mga kapatid. Lahat tayo may problema, amen. Yung mga problemado sa pagiging pogi, pasensya na kayo. Hindi namin kayo matutulungan dyan, mga kapatid. Pero lahat tayo may problema. Kung sino ang pinakamayaman dito, may problema yan, mga kapatid. And God is talking to us today, mga kapatid. Sabi niya, hindi kanya nilagay sa sitwasyon, hindi kanya nilagay sa problema mo nang walang dahilan, mga kapatid. Nilagay kanya nang may dahilan, mga kapatid. God is too wise, mga kapatid, to be mistaken, mga kapatid, na ewan ko ba, mga kapatid, talagang sa pagiging tao, mapagtatanungan talaga natin ang Panginoon kung bakit. Nung nagturo ako ng prayer meeting, mga kapatid, sabi ko, may prayer sila na hindi natupad. Ang initial reaction ng tao ay, bakit Lord? Lalo na, may sakit yung nanay mo, alam mo mamamatay yung nanay mo, tapos nag-pray ka, ang sagot sa'yo ng Panginoon ay, no. Ang initial na reaction ng tao, mga kapatid, bakit Lord? Pero, let me tell you this, mga kapatid, na hindi lang ikaw yung hinindihan ng Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, 3 beses akong nanalangin na tanggalin yung sakit sa akin, pero hindi ako pinakinggan ng Panginoon. Pero, tignan nyo naman kung ilang epistle ang naisulat ni Paul, sa lahat ng libro, sa lahat ng buong Bible, ang pinakamaraming naisulat na libro ay si Apostle Paul. And si Apostle Paul, mga kapatid, ay isa sa mga tinanggihan ng ating Panginoon sa kanyang panalangin. You see, mga kapatid, kahit hindi ka pakinggan ng Panginoon, may magagawa ka pa rin. No? And I want to tell you this, mga kapatid, sa araw na ito, na kaya ka nilagay ng Panginoon dyan sa sitwasyon mo sa isang dahilan. Minsan sinasabi natin, kaya ako nilagay sa sitwasyon ko ng Panginoon para makilala ako ng Panginoon. Yun yung sinasabi natin. Pero baguhin natin yon, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, nasa tiyan ka pa lang ng nanay mo, kilala na kita. Alam niya na magkakamali ka, alam niya na mag-fail ka, pero tinawag pa rin tayo ng Panginoon. At gusto ng Panginoon, mga kapatid, sa ating sitwasyon, sa mga problema natin na parang hindi na natin kaya, ang gusto sabihin ng Panginoon ngayon, magkaroon ka ng self-discovery. Malaman mo yung mga bagay na hindi mo kaya, malaman mo yung mga bagay na kaya mo, mga kapatid. Ayun ang gustong sabihin sa atin ng Panginoon, mga kapatid, na magkaroon ka ng self-realization, mga kapatid. Gustong sabihin ng Panginoon sa iyo sa oras na ito, kung ikaw man ay mabigat ng problema, kaya mong lagpasan yan. Sabi ng Panginoon, nasa sa iyo ako, ikaw ay magpakatapang, kaya mong lagpasan yan. Pero ang gusto, mga kapatid ng Diyos, bago mo lang malagpasan yan, magkaroon ka muna ng self-realization, mga kapatid. Ang nakakapagpabulag sa isang tao sa self-realization ay pride, mga kapatid. Yung akala mo, alam mo lahat. Yung akala mo, kaya mo lahat, mga kapatid. Yung pinagpala ka ng Panginoon, tapos sasabihin mo, walang Diyos, mga kapatid. And I'm here to tell you, mga kapatid, sabihin nyo sa lahat ng nagsasabing hindi totoo ang Diyos, punta sila sa akin, mga kapatid. Pagpakita ko sa kanila kung gaano kabuti na may Diyos. Amen. Pagpakita na natin sa Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Pride, mga kapatid, ang nakakapagpabulag sa isang tao na ma-realize niya na may mga bagay siyang hindi kaya. No? Yung mundo nakikita natin, nagpapadala na ng mga rocket ship doon sa Mars dahil magugulaw na daw po ang mundo. Akala naman nila, mga kapatid,
kaya ng talino nila ang utak ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kung gaano kalayo ang lupa sa langit, gaanon kalayo ang pag-iisip ng ating Panginoon sa atin. Sabi ng Panginoon, ang pag-iisip ko ay hindi niyo pag-iisip, ang mga way ko ay hindi niyo way, kaya kailangan natin ng Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Katulad ng Mama Igel, mga kapatid, nice ng Panginoon na ma-realize mo na ikaw ay may kakayahan na lumipad sa ibabaw ng iyong problema. Sobrang bigat ba ng problema niyo, mga kapatid? Let me introduce you si Job. Baka yung problema natin ay wala pa sa kalingkingan ni Job. Magkaroon lang tayo ng tigyawat. Ay, tigyawat ako! No, mga kapatid. No, magkaroon lang tayo ng sugat, mga kapatid. Sakit. Hospital, doktor. Ganyan. No? Pero si Job, mga kapatid, namatayan ng anak, namatayan ng kinuha ang lahat ng kanyang baka, tupa, mga ganyan. At ang masakit doon, okay lang mga kapatid, mawalan kayo, di ba? Kaso ang problema, nagkaroon siya ng sugat sa buong katawan, mga kapatid. Kaya kung may problema tayo, mga kapatid, alalahanin natin si Job. And si Job, mga kapatid, wala siyang idea na pinagyayabang siya ng Panginoon kay Satanas. No? Wala siyang idea na nag-uusap pala yung dalawang yun, mga kapatid. Diba? Wala siyang kamalay-malay, mga kapatid talaga, no? At isang araw, ayun nangyari. At maswerte tayo dahil alam natin ang kwento ni Job na nagpapaalala sa atin kahit anong mangyari sa atin, kahit anong mawala sa atin, sabi ng Panginoon, pagdating doon sa huling mga chapter na kinausap na ng Panginoon si Job, at ang lahat ng nawala kay Job ay nadoble, mga kapatid. Kung naiisip mo na nawawalan ka ngayon, mga kapatid, bakit hindi mo kausapin ang Panginoon? Baka sakaling doble niya yan. No, palakpakan ulit natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yan, balik na tayo sa kwento, mga kapatid. Hindi ko alam ninong mani kung ano yung nasa utak ng 10 spy na yun. No? Pare-pareho lang naman sila nandun. Actually, pumatas pa nga po sila ng ubas eh. Alam niyo ba yung ubas, mga kapatid? Nakakita na kayo ng malaking pakwan? Ganon kalaki yung ubas na pinitas ng mga spy. Imbis na ma-excite sila ninong mani, ang ubas, grabe. Isang kahit siguro dun, lasing ka agad. No, okay. Hindi mo kayang pag-New Year, hindi mo kayang sabit sa pintuan niyo, mga kapatid. May nagsasabi ka dito. No, mga kapatid, hindi ko alam kung ano yung naisip nila ninong mani na pare-pareho lang naman sila ng nakita. Pero bakit sa lahat ng nilalang ng Diyos, mga kapatid, tipaklong yung naisip nila sa sarili nila, mga kapatid? No? Pwede namang lion, pwede namang tiger, para may kagat-kagat ng konti. Tipaklong, mga kapatid, na walang kalaban-laban, patalon-talon lang. Tapos magiging mas rider black. Mga kapatid, hindi ko alam po kung ano yung nasa isip nila, kung bakit nila nakita ang sarili nila na isang tipaklong. Na ang pangako ng Panginoon ninong mani bago sila palasin, ibibigay na sa atin ng Panginoon yan. Tignan nyo lang. Parang ganito eh. Kunyari, si Ninong Mani sabi sa akin, tingin ka dun sa Ford, bibilihan kita ng Ranger. So, tapos pagpunta ko dun, sabi ko, ay hindi ko mabibili ito, wala akong pera. Sino bang nangako, mga kapatid? Si Brother Manny, di ba? Tapos titignan mo yung sarili mo na wala kang pera. Ang pangako ng Panginoon, mga kapatid, ay ibibigay na sa kanila ang Kanaan. At ang pangako ng Panginoon kay Abraham, mga kapatid, sila ay magiging isang malaking bansa, mga kapatid. Sila
ay maghahari sa lahat ng pupuntahan nila. Nasabi kay Abraham, lahat ng tungtungan ng iyong paa, ibibigay ko sa iyo. Tapos pagdating dito sa 10 spy, tipaklong na si Abraham, mga kapatid. Nung pangako ng Panginoon, naging tipaklong. Amen, mga kapatid. Hallelujah. And they are not realizing kung gaano nag-perform ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Nakita lang nila, higante, natakot na sila. Hindi nila naalala kung saan sila inalis ng Panginoon. Amen? Inalis sila ng Panginoon sa pinakamalakas na bansa, sa Egypt, sa pinakamalakas na tao. Hindi lang yun, nung naglalakbay sila mga kapatid, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Nabasa niyo na po ba yung Exodus, mga kapatid? Pillar of clouds, pillar of fire, mana, tapos yung pugo, yung tinapay, mga kapatid, yung tubig sa bato, mga kapatid, at ang pinakamalupit po, mga kapatid, yung pagpapabuka ng Red Sea. Amen? Hindi nila naalala yun, mga kapatid, hindi nila na-realize yun, mga kapatid, kung gaano nag-perform, kung gaano sila ginabayan ng ating Panginoon. Marami sa atin ganoon. Excuse me po, mga kapatid. Pasensya na po, mga kapatid. Minsan tayo ganoon. Na gusto natin puro pagpapala, gusto natin pagpapalang pera, gusto natin pag nagbigay tayo, 1 hour lang, meron na agad sagot ng Panginoon. No, mga kapatid, ganoon tayo minsan. Isang linggong pinagpala, isang araw na pagsubok, ayaw na. Amen, mga kapatid. Araw-araw na buhay, magkasakit lang, mga kapatid. Naiintindihan ko, magkasakit lang yung mga kapatid. Pero yung tatalikod ka sa Panginoon, mga kapatid, parang namang, sabi ni Haring David, sabi ng mangmang, walang Diyos, mga kapatid. Parang mas daig pa natin yung mangmang na alam natin na may Diyos, tapos tumalikod tayo, mga kapatid. No? Minsan talaga gano'n tayo. Lalo na mga Kristiyano, mga kapatid, na gusto lang ay puro pagpapala, mga kapatid. Na magkaroon ng pagsubok, hindi natitignan yung mga pagpapala ng Panginoon na ginawa sa kanya. Susumbatan na yung Panginoon sa lahat ng ginawa niya. No, mga kapatid, minsan ganun tayo, mga kapatid. Katulad ng 10 spy, hindi natin nare-realize ang mga ginagawa ng Panginoon sa atin. Bakit? Tumitingin tayo sa ating sarili, mga kapatid. Tumitingin tayo sa sarili nating kakayahan. Tinitignan natin yung mga bagay na ganito lang kaliit sa Panginoon. Nang tingin natin ay ganito kalaki, pero sa Panginoon, ganito lang. No? Balikan natin yung istorya, mga kapatid. Hallelujah. Tingnan natin kung bakit hindi nila na-realize yung kapangyarihan ng Panginoon. Sa chapter 13, verse 8 po. Yan. Ang utos po ni Moises ay niread ko na, mga kapatid, para makita po natin agad. Ano po ang utos ni Moises? Tignan ninyo ang lupain kung ano at ang bayan at tumatahan doon, kung sila yung lakas o mahina, kung sila yung kaunti, o marami, mga kapatid. Sabi ni Moises, punta kayo doon, tignan nyo, kasi ibibigay na sa atin ng Panginoon yan. Tignan nyo ang lupa, tignan nyo lang. Walang sinabi si Moises na iba. Tignan nyo lang. Ang pangutos ni Moises, kumuha kayo ng ubas, kasi taghinog daw po ang ubas nila. Pero pagdating po ng verse 33, mga kapatid, anong sabi? At dooy aming nakita ang mga Nephilim, ang mga anak ni Anak na mula sa mga Nephilim. Yan. Ano po ang utos ni Moises? Tignan. Tignan ang lupain. Pero anong ginawa ng mga spy? Kami sa aming sarili. Sinong tinignan nila? Sarili, mga kapatid. Minsan ganyan tayo.
May pangako ang Panginoon na pagpapalain tayo, tapos titignan mo yung trabaho mo. Lord, paano mo pagpapalain? No? Sabi ng Panginoon, papagalingin niya tayo sa lahat ng ating naramdaman. Tapos may kita mo yung sarili mo, Lord, paano mo gagaling ito? Ang laki ng piksa mo. No, mga kapatid, minsan natatakpan yung mga pangako ng ating Panginoon dahil sa pagtingin natin ng sarili natin. Sabi ng Panginoon, mag-Bible study ka. Sabi mo, Lord, hindi naman ako marunong. Meron ba dito noon? Na pag pinag-pray, nagiging paniki. Ba't ako? Joke. Amen, mga kapatid. Ginamanaw ko lang po kayo. Pero ang katotohanan ko ay ganon, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, pagpapalain kita, gagawin kitang ulo, hindi buntot. Tapos, titignan mo yung sarili mo, mga kapatid, at magtatanong ka, Lord, paano magiging ulo to? Mukha kang paka. Ganyan, mga kapatid. Paano magiging ulo to, Lord? Paano mo ko gagamitin? Naalala niyo si Moises? Lord, bakit ako? Ano nga ako, yung talong-talong nga ako, ba't ko magsasalita dyan? No? Pero ang pangako ng Panginoon kay Moises, papalayain niya yung kanyang mga anak sa pamamagitan po ni Moises. Tandaan natin na kahit sino kayang gamitin ng Panginoon. Kahit donkey, mga kapatid. Kahit donkey, kayang gamitin ng Panginoon para lang masabi niya yung gusto niya. At tayo, narinig na natin yung salita ng Panginoon, wala pa rin. Sabi ng Panginoon, magpakatapat tayo mga kapatid. Huwag tayong gumanyan, huwag tayong gawin yan, huwag tayong ganyan. Tapos ang katwiran natin, minsan lang naman, dinumani. Minsan lang naman. Baka may nakatuloy, baka dyan si Pastor. No mga kapatid. Tapos, tara, punta tayo. Birthday ni Tata Austin. Minsan lang naman, wala na bang kapatiran doon. Pagpunta mo sa bahay, nandun din yung isang kapatid. Ang problema mga kapatid, nandun si Pastor, no? Mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Pero yun mga kapatid, minsan, natatakpan ng pangako ng Diyos sa pagtingin natin sa ating sarili. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Okay pa po ba kayo mga kapatid? And once na tumingin po tayo sa ating sarili, wala tayong makikitang ibang maganda. Tandaan natin kung saan tayo kinuha ng Panginoon. Tapos titignan mo yung sarili mo na hindi mo mababago yung sarili mo dati nung wala yung Panginoon. Tapos magtitiwala ka sa sarili mo, mga kapatid. Pag sinabing mag-preach ka, tatanggi ka, mga kapatid. Gusto kong tumanggi kay Pastor, mga kapatid, talaga. Sa 2 weeks, ninumani 2 weeks, yung purong salita ko sa 2 weeks, mga kapatid, kinakabahan ako. Kada upo ako, kinakabahan ako. At dumating yung araw, mga kapatid, yung oras na kinuusap ako ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, bakit ka pa nag-Bible school kung hindi ka mag-preach? May nag-aaral ba dito ng Bible? May nagbabasa ba ng Bible dito, mga kapatid? Amen. Sabi ng Panginoon, anong gagawin mo sa mga natututunan mo kung hindi ka mag-evangelize? Anong gagawin mo sa lahat ng nalalaman mo? Ano yan? Stock knowledge, sabi ng Panginoon. Mga kapatid, pag inutusan tayo mga kapatid ng Panginoon sa pamamagitan ni Pastor ay sumunod po tayo mga kapatid, and wag po natin tignan ang ating sarili kung ano yung mga kaya natin gawin at yung hindi kayang gawin. Tandaan mo, kayang gawin ng Panginoon na baguhin ka mga kapatid. Ako hindi ko po kayo kayang pagpalain, pero kaya niya mga kapatid. Hindi ko po kayo kayang pagalingin, pero kaya niya
nga po kayo kilala mga kapatid, pero I am sure na yung dala-dala kong salita mga kapatid, mas kilala niya pa yung sarili mo kaysa sa sarili mo mga kapatid. Ganyan kakapangyarihan yung dala-dala kong salita ngayon mga kapatid. Ang gusto lang sabihin ng Panginoon, ma-realize mo anak na kailangan mo ko. Hallelujah. Kilala niyo si David? Amen. Nag-search ako mga kapatid. Hindi si David. Hindi si David natin mga kapatid. Nag-search ako ninang Gemma. Nag-search po ako. Kung si Goliath po ba ay kasing laki ng mga gigante dyan? No? Kung descendant ba sila o kasi Goliath? Sabi, kasing laki. Pero hindi direct descendant mga kapatid. No? My point here is this mga kapatid. Yung mga espiya na pinadala doon ay malalakas yun. Same giant na hinarap ni David. And take note, si David po, nung hinarap niya si Goliath ay bata pa. Compare doon sa 10 spy mga kapatid. Pero anong ginawa ni David? Yung giant na kinakatakutan ng mga spy, tinikerador lang ni David, no? Parang manggalang tinirador si Goliath, no? One shot mga kapatid, at tumba si Goliath. Minsan, huwag kayo mag-alala mga kapatid na minsan, hindi nyo mapatumba yung giant nyo ng isang bato. Huwag kang mag-alala, si David ay may 4 pang bato. No mga kapatid, kung hindi mo mapatumba sa isa, magdala ka ng extra 4 mga kapatid. No? Kung hindi mo man mapatumba ng isa, tira-tuloy ulit mga kapatid. No? At yun yung ginawa ni David mga kapatid, doon sa giant na kinakatakutan ng mga spy. At bakit mga kapatid? Hallelujah, bakit? Simple lang po mga kapatid. 1 Samuel chapter 17 verse 37, sabi ni David, at sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon at sa mga pangamot ng oso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, yumawag ka, ang Panginoon ay nasa sa iyo mga kapatid. You see the difference mga kapatid? Talagang nagtitiwala si David sa Panginoon. Na-realize niya na meron siyang kakampi sa kanyang likod, kaya hindi siya matakot ng mga kapatid. At ang lahat ng kanyang tiwala mga kapatid ay nasa Panginoon lamang. Wala kang makikitang sinabi dyan, ni David na hindi ko kaya. No? Actually, magkahatid nga lang po si David ng pagkain ng mga kuya niya dyan. No? Tapos yung mga kuya niya, isa dun sa mga duwag na ayaw lumaban kay Goliath. Pero tignan niyo mga kapatid, yung taong may realization, nakasama niya yung Diyos mga kapatid. Pumapatay siya ng Goliath na kinakatakutan ng iba. And I want to tell you mga kapatid na lahat tayo dito ay may giant, may Goliath na nasa harapan natin. And remind natin ang ating sarili, sabi ng Panginoon, ikaw ay si David. Kayang-kaya mong patayin ang Goliath, kayang-kaya mong patayin ang problema na nasa harap mo, basta magtitiwala ka lamang sa akin, sabi ng Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Galing ni David, no? Napatay niya yung Goliath. At ang premyo noon mga kapatid, siya ay magiging hari. Magiging hari naman talaga siya mga kapatid, no? At ang tingnan natin yung premyo ng mga 10 duwag mga kapatid. Verse 14, chapter 14, verse 23. Ito po yung premyo ng mga duwag. Tunay na hindi nila makikita ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang, ni sino man sa kanila, na humamak sa akin ay hindi makakakita. Kung si David naging hari, sa kanyang realization, itong mga spy ay naging patay sa harapan ng Diyos mga kapatid. Ang problema doon, hindi lang silang 10. Ang dami mga kapatid, million siguro yung hindi nakapasok
saka promised land dahil doon sa realization na yun na nangyari sa kanila. At minsan tayo ganon, no mga kapatid, na may mga realization tayo na medyo talaga sablay mga kapatid. Lahat naman tayo nagkakamali, pero sabi ng Panginoon, okay lang yan. Kilala niyo si Jonah? Isa sa paboritong verse, Jonah chapter 3, verse 1. And the word of the Lord came unto Jonah the second time. Ang ating Panginoon ay nagbibigay ng second chance sa atin. May narinig akong preacher mga kapatid. May dalawa daw uri ng Kristiyano. Hindi ko nakakataon, nakangitigan kayo mga kapatid. May dalawa daw pong uri ng Kristiyano. Dalawang Kristiyano, meron pong dalawa makapal ang mukha. Yung isa, makapal ang mukha, nalapit ng lapit sa Panginoon kahit nagkakasala. Dahil alam niya na ang Panginoon lang ang magpapatawad sa kanyang kasalanan. Kaya kinakapalan niya na yung mukha niya na, Panginoon, nagkasala na naman ako eh. Ano ba yan? Sige, okay lang yan. Nagkasala ka na naman. Sabi ng Panginoon, okay lang, sige. Pero yung isang makapal ang mukha mga kapatid, yung isang nagkasala at lumayo sa ating Panginoon. Yun daw po ang dalawang uri ng Kristiyanong makapal ang mukha. Yung isa, lapit ng lapit sa Panginoon. Yung isa, layo ng layo sa Panginoon, mga kapatid. No? Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! At kung hindi niyo pa nakukuha yung point, mga kapatid, ng mensahe ngayon, gusto sabihin ng Panginoon sa inyo, tumawag ka lang sa akin. Ma-realize mo lang, nakasama mo ako, kaya natin yan. Mga kapatid, kung kaya niyang patigilin yung hangin, kung kaya niyang pakalmahin yung alon, ano pa kaya yung problema natin mga kapatid? Sabi sa kanta, kung yung mga ibon sa iyong papawid na walang ginagawa, pinapakain ng Panginoon, how much more tayo mga kapatid na anak ng hari ng mga hari ng Panginoon ng Panginoon. Hallelujah! Gusto ng Panginoon, makirealize natin, magkaroon tayo ng self-realization. Na sabi niya, I will never leave you nor forsake you mga kapatid. At ang sabi niya, Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengthens me. Marialize lang natin mga kapatid, lahat tayo may problema dito, lahat tayo may pinagdaraanan dito. Kung wala kang problema ngayon mga kapatid, huwag kang mag-alala, magkakaproblema ka rin mga kapatid. Amen? No? Kampante tayo, walang problema. Pero ang sabi ng Panginoon, ang tunay na lumalapit sa Panginoon ay lalong sinusubok. So check your heart mga kapatid, kung wala kang problema ngayon, mag-alala ka lalo mga kapatid. At kung puno-puno ka ng problema, magpasalamat ka sa ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Sabi ni Amen David, I will bless the Lord at all times. Hallelujah! Hallelujah! At John mga kapatid, naisabihin ng ating Panginoon na magkaroon tayo ng self-realization na kailangan natin siya. Kilala niyo si Bartimaeus, si Brother Bart? Sa Mark chapter 10, verse 46, yan. Siya si Brother Bart. No, mga kapatid. Si Brother Bartimaeus ay isang bulag na wala nang magagawa. Pero nung na-realize niya mga kapatid na si Jesus ay paparating, anong sabi niya? Anong sabi ng Bible? Siya po ay nagsisigaw na tinatawag niya si Jesus. Ang sabi pa sa Bible, sinasaway siya ng mga apostol ng Panginoon. Sabi, uy, hindi mo. Nagdala si Jesus. Sabi niya, wala akong pakialam. Basta gusto kong pagalingin ako ni Jesus. Jesus, Son of David, have mercy in me, sabi ni Brother Bart. At ano nangyari?
pinagaling ng ating Panginoon. Once you realize na kailangan mo ng Panginoon, ang Panginoon ay darating sa iyo at ikaw ay tutulungan niya, mga kapatid. Hallelujah. At ang last point po, mga kapatid, na aking sasabihin sa inyo, si Joshua. Ang pangako po ng Panginoon kay Joshua ay ibinigay na sa kanila ang Jericho. Amen? Brother Joshua. Binigay na sa kanila ang Jericho, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, sige, kunin nyo na yung Jericho. Sa inyo na yan. Pagdating nila doon, boom! Yung ilog ang taas. Sabi sa Bible, lumaapaw po yung ilog. No, mga kapatid? Bakit sa dinami-dami ng panahon ni Mani, dinala sila Joshua doon, no? Umaapaw po yung ilog, no? Simple lang po, mga kapatid, nais ng Panginoon na ma-realize nila Joshua na hindi sila makakatawid sa ilog na yon kung wala ang tulong ng Panginoon. Nais sabihin ng Panginoon sa oras na ito, hindi mo kayang lagpasan yung problema na yan kung wala ako. At sa kabila ng ilog mo, nandun yung mga pangako ng Panginoon. So matatawid natin yun, mga kapatid, hindi sa kakayahan mo. Sabi ng Bible, not by might, not by power, but by the Spirit of God, saith the Lord. Hallelujah, hallelujah. Kaya mong lagpasan ang ilog mo, kaya mong patumbahin ang giant mo, once you realize, mga kapatid, na kailangan mo ang Panginoon. Hallelujah. Lahat ng tao ay may problema, mga kapatid. Lahat ng tao ay may pinagdaraanan, mga kapatid. Ang kaibahan lang natin sa kanila, mga kapatid, sa mga hindi mananampalataya, may problema rin yan. Ang kaibahan lang natin sa kanila, alam natin kung saan tayo tatakbo, mga kapatid. Lahat tayo may pinagdaraanan, lahat ng tao, mananampalataya man o hindi, may problema yan, mga kapatid. Bill Gates man, si Elon Musk man yan, mga kapatid, may problema yan. Pero ang kaibahan ng isang tunay na Kristiyano, alam niya kung saan siya tatakbo. Hindi sa Facebook, hindi sa Instagram, hindi doon sa chismosa niyang kaibigan na chichismis din yung problema niya. Doon tayo sa nagsabi na lumapit kayo sa akin, kayo napapagod at pagpapahingahin ko kayo. At sa mga bisita, mga kapatid, let me introduce you Jesus, mga kapatid. Siya yung katugunan sa lahat ng bagay. Siya yung dahilan kung bakit ka nandito, mga kapatid. Hindi dahil sa lakas mo, hindi dahil sa trabaho mo, hindi dahil sa pinag-aralan mo, kung hindi dahil sa biyaya at awa ng ating Panginoon. Marami ngayon, mga kapatid, na kaiga doon sa kama ng karamdaman. Marami ngayon, pilay, marami ngayon, hindi makagalaw, na gusto na magpuri sa Panginoon. Tapos tayo dito, mga kapatid, na buong buo, walang nararamdaman, hindi pa natin maibigay ang lahat, mga kapatid. So sana mga kapatid, ma-realize po natin, hallelujah, na wala tayong magagawa kung wala sa atin ng Panginoon. And ma-realize natin na lahat ay magagawa natin kung nasa atin ang Panginoon, mga kapatid. Tumayo po tayo lahat, hallelujah, at palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Kung may problema ka man ngayon, nagawa mo na ang lahat. Kung may problema ka ngayon, at naibigay mo na ang lahat, mga kapatid. Kung may problema ka ngayon, na matagal mo nang dinadala, mga kapatid, nais kong sabihin sa iyo, may isang bumubulong sa isip ko na nagsasabing, subukan mo ako ngayon. Kung nalapitan mo na ang lahat, mga kapatid, kaya kung sabihin ko sa iyo, may naghihintay sa iyo, mga kapatid, para sinasabing, subukan niyo ako ngayon. Kung hindi mo na kaya, lapit ka sa akin. Sabi ng Panginoon. Kung hindi mo na kaya, nandito lang ako, kahit lagi mo akong hindi pinapansin, kahit lagi mo kinakalimutan,
Once na tumawag ka sa akin, mabilis pa ako sa kahit kanino man na nandyan ako agad natutugon sa iyo. Ang kailangan lang natin mga kapatid, ma-realize, hallelujah, na kailangan natin ng Panginoon. Hindi dahil malakas ka, kaya nagagawa mo yung mga bagay na nagagawa mo. Kung hindi dahil doon, mga kapatid, sa nagpapalakas sa iyo. Kung alalahanin mo lang ang buhay mo dati, malayong-malayo na yan sa buhay mo ngayon, mga kapatid. Hallelujah. Marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng pagsubok, na iniligtas ka ng Panginoon, ngayon ka pa ba bibitaw sa Kanya? Hallelujah! Gusto ko sabihin ng Panginoon ngayon. Hallelujah! Brother Joshua, kung nandito ang Panginoon ngayon, tapos marami kang problema, tatahimik ka lang ba dyan sa upuan mo, mga kapatid? Kung nandito ang Panginoon ngayon at may sakit ka, may problema ka, mga kapatid, I am very sure na napupunta kang sisigaw ng Jesus, Son of David, have mercy on me! Hallelujah! Hallelujah! Kailangan mo lang ma-realize. Katulad ng babaeng inaagasan na ng 12 years na pagturugo, naibigay niya ng lahat, nagastos niya na ang lahat, mga kapatid. Pero nung makita niya si Jesus and na-realize niya na kay Jesus yung kagalingan, sabi niya, mahawakan ko lamang yung dulo ng kanyang damit. Gagaling ako. Hindi ko alam kung anong problema niyo. Hindi ko alam kung anong pinagdaraanan niyo. Ang alam ko lang na may Jesus akong kasama na pinapakilala sa inyo. Kung hindi niyo pa siya tinatanggap ng buong puso, mga kapatid, it's time, mga kapatid. It's time to realize, hallelujah, kung gaano kahalaga si Jesus, mga kapatid. Jesus is our everything. Mawala na ang lahat, huwag lang si Jesus. Amen! Let's worship the Lord, hallelujah. Hallelujah. Let's worship the Lord, mga kapatid. Itaas natin ang ating mga feelings, hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Nandito lang ako, naghihintay sa'yo. Nandito lang ako, naghihintay sa'yo na tawagin mo. Nandito lang ako, anak. Sige, lipat. Sige, talon. Pag nagkamali ka, sige, sasaluhin kita. Pag nagkamali ka, sige, papatawagin kita. Sige lang. Lipat, kaya mo yan. Oh. Kaya mo yan. Kaya mo yan, anak. Sabi ng Panginoon. Kaya mo yan, anak. Hallelujah. Pagkatapos ng problema mo, nandiyan na yung pangako ko. Kasamahan kita. Hallelujah. Oh, hallelujah. Masyadong mabuti ang Panginoon para hindi niya ibigay yung kailangan mo. Masyadong mabuti ang Panginoon kaya na tayo na natawag na hindi niya sasagutin. Hallelujah. Jesus is here, mga kapatid. Pwede ba sa muling pagkakataon ibigay natin yung pinakamataas ng pagpupuri, yung pinakamataas ng pagsamba, yung pinakamataas ng pagsamba. Ito ang aming pagsamba. Ito